Alright. Again, good evening, Mabsat. Pag-usapan naman natin tong main topic ni Attorney Claire ngayon, guys. Naka-live siya ngayon, no? So, tara, puntahan natin, Mabsat. Ano bang topic niya? Mukhang maganda. Senator Tolentino, fake news peddler. Ha? Really? Bayaran ng China? Talaga? Attorney Claire? O, sige, pakinggan natin sa Attorney Claire, Mabsat. Here we go. Wala yung sounds. Wala ba talagang sounds to? Len Ben. Fast forward. Nakalive pa si Attorney Claire. Maraming fake news. May sponsor. Yun. May sponsor. Oh, di ba? Yan. Okay, Adicto Sex, of course. Andrew Viernes. Okay, Len Ben. So, okay, start na natin mga click. Yes, start na tayo. Hello, and Edward Galvan. Okay. Sige, let's go, let's go, let's watch. Here we go. Medyo mahaba ito mga kaklira. Pero marami tayong matututunan dito. Informasyon din ang aming tanggapan na gusto kong ilabas sa pagdinig na ito na makakatulong sa... Saglit lang, may hearing ang Senado kanina? May hearing ba? Mga ahensyang naririto sa kanilang ginagawa, lalong-lalo na sa lumalawak na cyber activity na ginagawa laban sa atin. Ito ay isang gawain ng isang foreign power na nagpapatuloy maging sa oras na ito. Mga ka-clear, natatandaan niyo ba? Di ba may nabilanggit na ako sa inyo nito? Yung mga bago dito ha, yung mga bago dito, nabanggit na namin ito eh. Pero mukhang napatotohanan ito. Ha? Sige, tingnan natin. Na-discuss na natin to, pero ito, mas clear kasi. Ito, sige. Ito ba yun? Wait lang mga clear. Ito. Okay. Ay, ayaw. Teka lang po. Ay, ayaw. Sige lang. Ayaw lumabas. Teka lang po. Ito. Siguro ito. Mas okay. Yon. Ay, ayaw naman lumabas. Wait lang po. Ayaw Mababa. Teka lang mas hanap tayo na mas maganda. Pakita ko lang to. May hearing nga sa Senate, si Tulfo, nakikita ko si Tulfo. 10 hours. Ito, meron pang isa. Sinong kondito led? Ito. Special Committee on Philippine Maritime. Ito ba yung title niya? Ito. Sige. Pakita ko lang bago si Pinakita ko na sa inyo to before. Diba? Yan, diba? What we know so far, Chinese Link Network amplifies anti-PH sentiment while pushing content related to Sara Duterte. Okay? This is March 30, 2020. Yun nga, may live kanina, guys. Itong si dalawa yung live ni Tolentino tsaka live ni Tulfo. Oh, kanina. Fresh lang pala to, fresh lang. 25. So, a network of pro-China X accounts has been actively running a strategic campaign against Ferdinand Marcos Jr. Kasi sinabi natin, yung survey, hindi natin alam di ba? Although, sige, yung mga survey, okay yan, pero yung mga respondents kaya ay hindi na-influence ng fake news? Hindi ba parang in a way, nagkaroon ng buhay yung sinasabi natin dahil may naimbestigahan, may nakitang ebidensya itong si Senator Tolentino. Yan, and the Philippines' efforts in the disputed West Philippine Sea while simultaneously boosting content in favor of Vice President Sara Duterte. The accounts posted identical content, including screenshots of snippets of fake pulburon video. Sino nag-start niyan? Hindi naman, of course, si PBBM ang siyang magpapakita niyan. Sino ba? Mga kaalyado ba nino? Mga kaalyado ba ang laging nagbabanggit ng video na ito? Falsely depicting Marcos using illegal drugs. 3
Chinese language blogs post criticizing US involvement in the Philippine maritime affairs. Diba? Kahit nga si Robin Padilla, remember sa Senate hearing, tinuligsa rin niya yung US chopper, yung aircraft, na parang umaaligid doon sa ating banda, sa may ano yun? Yung Sierra Madre natin na vessel. Diba yung magbibigay ng parang supply? Dinatay ko siya ni ano, di ba? Ni Robin Padilla sa Senate hearing. Sabi niya pa, wow ha? Tandaan niyo yun? And 2 news stories featuring Vice President Sara was kept mum on the West Philippine Sea while criticizing the President. Ay, oo nga. Wala siyang masabi. No comment. Sandali. No comment talaga ni Inday. No comment siya sa West Philippine Sea, pero panay batikos sa Pangulo. Di ba? Parang, ba't ganun? Alam na this. So, yun. So, pinakita ko na sa inyo. Pero, with this video na discover ni Senator Tolentino, tumibay mga ka-clear. Tumibay. Na ngayon talaga, halos siguro, sana hindi kasi mga ka-clear, mukhang hindi naman nabibilog ang ulo ng mga fake news peddlers. Baka yung iba ng mga Pilipino na napaka-inosente, naniniwala agad dahil in good faith sa mga nakikita sa kanilang mga vlog, ayun. Kung ano na ang naiisip sa gobyerno, laban sa gobyerno. Ito po ay isang kontrata na pinasukan ng isang korporasyon, Infinitus Marketing Solutions Inc. This contract made and entered into August 2023 in the city of Makati by Philippines by and between the Embassy of the People's Republic of China in the Republic of the Philippines, represented by the Director of Media and Public Relations, Chinese Embassy, Mr. Wu Qingqi, with office address at 4896 Antonio Arnaiz Avenue, Makati, Metro Manila, hereinafter referred to as client, and Infinitus Marketing Solutions Inc., represented by Micah Pointon, Marketing Director with business address, nandiyan naman po, Valero, Makati, as the provider. Ayan. Ang trabaho po, babayaran ng kliyente, nakalagay po doon, payable to Infinitus Marketing Solutions, bank deposit, magta-transfer, magbabayad po. Ang kliyente po ang People's Republic of China, meron silang agreement. Ang trabaho ng Infinitus is to provide keyboard warriors. Ay! Diba? Ay na! Ito mga kaklira, kaya pansinin nyo, Agoy! kaya tinatawag ng karaniwan tao na troll army. Makikita mo yan. Diba? Walang gagawin yan, kundi manira na manira. Agoy! Manira na manira. Grabe. Minsan sa mga comment section, puro ad hominem. Karamihan ito mga kaklira, normally pa sa YouTube, hindi pa masyado eh. Pero, sorry pero marami kasi tayo mga kaklir sa Facebook. Pero mas maraming BASTOS sa Facebook. Tingin ko lang yan Mas maraming BASTOS sa Facebook kesa sa YouTube. Diba? Para bang andaling magkomento, andaling manumbat, andaling manakot sa Facebook. Pero sa YouTube, hindi masyado So, ito sabi niya, ito. The keyboard warrior or troll force armies. Yun nga Nakuha lalo sa ko mga din. comsec, lalo nalalabas, halimbawa si Pangulo. Halimbawa lang si Pangulo magpapakita ng magandang balita. Naku, ang troll army. Nalaban sa kanya. Mas okay ito, bilog. Tapos kulay green yan. Green ang puso. Di ba? Na-type yan. Di ba? Para bang wala, ngagba. Lahat ganon. Pare-pareho sila ng sinasabi. Parang may kumukumpas. Sino kaya, attorney? Diba? Nung una rin sinabi ni, halimbawa ito ni VP Sara, ang tatay niya kinidnap. Halimbawa si Kitty, tatay niya kinidnap. Sabi ni VP Sara kinidnap. Naku, lahat na yan. Pak! Kinidnap. Hanggang kaya ni Harry Roque, kinidnap. Kahit alam mo na yung elemento kung kidnapping, wala. Yun lang. Medial day Diba? Pakita mo yung kulto i-troll. Diba? Kahit wala na, basta sinabi ng isa, kaya nga ito mga kaklir, sabi ko, mag-ingat kayo sa susunod na content ng mga fake news peddlers. Kasi, yung binebentang bigas, yung ibebenta na bigas,
sabi sa akin, yung worth na 30, kaya nga subsidize di ba? Pupunan yung 13 pesos. Kaya nga 650, 50 ang national saka local So ito iniisip ko na pwedeng gawing sabotahe ng mga fake news peddlers para masabi na totoo si VP Sara. Ito lang yung nakikita ko. Gagawa yan, papakita yan ang pangit na bigas. Tama. Pwedeng gawin to Kasi ang dami-dami nilang ginagawang kwento Pangit na bigas, sabi nila, ito ba yung binibentang 20 pesos? Well, in fact, ito, sabi nila, kung may common sense ka, nakita mo ng pangit yung bigas sa 20, kasi syempre naka-open naman yan, mga akli, di ba? Makikita mo naman sa tindahan, may mga presyo, open yung bigas. Pag nakita mong maitim yung bigas at mabaho, bibili mo ba? Hindi, di ba? So tingnan natin kung may magaganyan, just to prove na tama yung sinasabi ni VP Sara na panghayop yung bigas. Ang pinagtataka ko lang, alam naman pala na bayaran ang nagpapakalat ng fake news. For me, isang krimen ang pag-fake news. Pero wala namang ginagawa aksyon at wala namang napaparusahan at ako lang. Rice, meron na. Relax. Meron na mga nakakasuhan. Pinakita ko sa inyo ng isang araw doon sa NBI, nagsampa na sila ng kaso. Marami na sinasampa ang kaso. Okay, so stay put lang dyan. Stay put. Pag napatunayan yung fake news, ito. Hindi ba explain, kung di ako nagkakamali, di ba pinag-explain na si Atty. Lambino ng Supreme Court? Tama? Tama. Tingnan natin tingnan natin, hindi ko masyado nakita yun. Tingnan natin. Ayan kaya pakita ko lang po. Meron naman, Rice, ito SC orders lawyer to explain why he should not be charged for fake info. Ayan The Supreme Court directed lawyer Lambino to show cause for spreading fake news about supposed TRO from the tribunal to stop the arrest of former President Rodrigo Duterte to face charges before the ICC in The Hague, Netherlands. Pero naman, paunti-unti, mga kaklir. Okay, so tuloy na tayo. Okay, may cheque, may pinapakita. Troll farms po ba yan, attorney? Nasa Makati po ang ibang until na. Yun nga sasabi ni ni Senator Tolentino, nasa Makati opisina. Let's see Okay. Ng China sa Infinitus Marketing Solutions na binanggit niya China. Ayan, Embassy of the People's Republic of China yung cheque. This is 2023, so definitely laban na to kay PBBM. It's 930,000 pesos. Grabe. Payment to Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Okay, so let's see. Ng 930,000 pesos. Ang Bank of China. Bank of China for the activities mentioned in the contract. So nakita natin yung services na ginagawa nung Infinitus, hindi po ito normal public relations. Hindi po ito normal PR campaign. Ang ginagawa po is to openly provide information and convey the policies of the Chinese government. Hello. The money that the Chinese embassy paid was for something hidden and sinister. It was to finance a troll farm. Agoy! Troll farm po yun. A covert disinformation and influence operation against the Philippine government and the Filipino people. Against the Filipino government. So, sino sinisiraan ng mga troll army na to? Nako pa. Unang-una ang Pangulo. Diba? Tapos yung buong gobyerno. Tapos nasasabihin, diba, ng mga fake news peddlers na to, ang fake news ay ang gobyerno. Yung pala, yung nagpapakalat na ganyan, sinisiraan ng gobyerno, bayaran. Pinagmamalaki po nila doon sa report ng Infinitus na meron silang nung maaga pa lang, hundreds of fake social media accounts they have created using fake personas. Nagpapanggap ng mga ordinaryong Pilipino, teachers, estudyante, negosyante, members of the armed forces. Each fake persona pretending to be one of us. So ibig sabihin po, yung lumalabas sa Facebook ay hindi totoong tao. Hindi po totoong tao, ito po ay troll. Facebook, paano yun sa mga YouTube channels? Nagpapanggap ng mga maestra, nagpapanggap na OFW. Kaya lang, ang ating mga kababayan ay naliling lang. Ay. Yan, maliwanag. Naliling lang tayo ng mga fake news
peddlers, mga ka-clear. Tingnan ko lang to, ha? Okay, masyado mahaba yata. Teka lang. Meron ako dito. Ito yung content nila. Sige. Ito yung mga content nila, mga ka-clear. Una, syempre, sisiraan nila ang gobyerno. Meron silang inaangat eh. Diba? Meron silang inaangat. Okay? So, ito. Ito yung kanilang mga topic, oh. Tama ba? Wait lang, tingnan natin, ha. Ay, hindi ko pa pala na-share, sorry. Ayun, tama. Wait lang. Okay, so dito tayo. Ito yung mga topic nila, mga clear. Okay? Army propagated the special video explainer about the cons of the Typhoon missile system of the US being deployed the Philippines. Cons, definitely, gawa kayo ng video, ipakita nyo ang danger, ang negative effect or impact ng Typhoon missile system ng US sa Pilipinas. Natatandaan nyo, pinapaalis to, di ba ang sabi ni dating PBBM, ni Pangulo. Tatanggalin lang niya, pero umalis kayo dito sa amin. Parang gano'n, di ba? Ang tapang ng Pangulo para kontrahin yung inuutos ng China at that time. Tatanggalin ko yan. Di ba? Yung inuutos nyo na Typhoon missile system. Pero, umalis din kayo sa yung amin, yung kumaga yung sa maritime rights namin, kung ano yung sakop namin, umalis kayo. Di ba? So, yan ito pang topic. Army spread the excerpts from the blog of Hausha, Moonlight Official, about the dangers. Ano to? Effect ba to? May effect ba to sa survey? Binanggit dito, ni Senator Tolentino, normally nagkakaganito pag nagsisurvey. About the dangers of Bongbong Marcos regime in the Philippines and the history of its dictatorship family. Kaya pala. Tignan nyo yung mga content. Siguro hindi naman ito ma-i-deny. Ni Atty. Harry Roque. Di naman niya ito madidinay na lagi yan ang kanyang binabanggit. Even VP Sara. Even dating Pangulong Duterte. Diktador. Di ba? Yung una-unahan ko na magsalita para sa palasyo. Tanong agad sa akin, what is the reaction of the palace to the accusation or allegation of former President Duterte that President Marcos is gearing towards dictatorship. Yun, no? Dikta pala. Kaya pala, pare-pareho sila ng kumpas. Pag ito yung araw na sinabi, ito, diktador, lahat ng kakulto, diktador yan. Bayad. Team also shared the controversial article published in CNBC Media about the world's auto giant makers need to partner with the top Chinese automakers to survive a global market because of its dominant stature. Puro pabor. Team also did massive comment operations on the official FB pages of Surigao Congressman Robert Ace Barbers. Kaya pala nagpatawag si Congressman Robert Ace Barbers. May nararamdaman siya na kinukuyog siya ng fake news peddlers. Marami rin sa YouTube, no? Hindi lang sa mga Facebook. Kahit sa mga YouTube channels, no? Ang binabanatan nila, ang tinitira nila, si Congressman Robert Ace Barbers, kaya siya nagpa-hearing. Because of his negative statements about China regarding the issue in the South China Sea. Yung pala yun. Okay, sige, tuloy. Ang sa akin lang mga kababayan ko. Sana, yung mga Pilipino, huwag kayong paggamit. Diba? Ano ba yung nararamdaman nyo? Na binabayaran kayo na malaki, pero ang inaapi nyo, sarili nyong bayan.
Ang dali-daling alam mo, ang daling masakop ng ang Pilipinas kapag marami tayong ganitong klaseng kababayan. Ibinebenta yung Pilipinas sa ibang bansa. 'Di ba? Anong tawag diyan sa panahon ng Hapon? 'Di ba? Makahapon. Ano 'yun? Makapili? Yung may bayong. 'Di ba? Yung may bayong tapos magtuturo kahit hindi totoo. Tuturo siya, oh. Ganon. So, dati kasi wala pang wala pang YouTube channel. 'Di ba? Siguro, turo lang, pero nakabayong. 'Di ba? So, ngayon yung iba, gamit? Ibang name? Or nagpe-pretend na eksperto doon sa topic? 'Di ba? Parang mga ganun. Tapos, sisirain nila yung bansa. Sisirain nila yung bansa para sa pera? Sisirain nila yung Pilipinas para sa pera? Spread excerpts from the blog of Hosea Moonlight officials about the dangers of Bongbong Marcos regime in the Philippines and the history of its dictatorship family. Number 3, Tim shared controversial article published in the CNBC media about the world. Also did massive comment operations on the FB pages of Surigao Congressman Robert Ace Barbers because of his negative statements about China regarding the issue in the South China Sea. Prevalent So ibig sabihin, mga ka-clear, kapag nakakatanggap kayo ng mga bashings as in ad hominem sa Facebook, sa Facebook ay bayad. Bayad. Diba? So utos pala ng ibang bansa, tirahin nyo yan. I-bash nyo yan. I-harass nyo yan. Pilipino sa kapwa Pilipino para gawin ang utos ng ibang bansa. Nangyayari. Can we have the next page? Ito po yung mga response. Nako, dami. Sige. Ano to? Labo? Army responses comments. China made a pledge to the world to make plain Earth a better place to live in. Wow, talagang pro-China. Congrats, President Xi. You have shown to the world that your government is serious in battling climate change. Wow. Thanks for China Embassy for this fitting but exciting contest. Everybody can participate. Join now, guys. Please participate in the exciting contest. Okay. A video blog. Okay, fabulous. Ano ba? Thanks, China, for being a global champion. So, ito mga comment. Sabi na nga ba, mga kakliri, pag Metrol, bigyan ng piso yan. Hindi lang pala piso. Malaki income. Enlarge this. Can we enlarge this? Ayan, makikita nyo yung sa mga blue. Ayan, China. Ayan, kinukongratulate nila. Ito. Congrats, China, for taking good care of the environment. Nice to know about this place of good news, Ambassador. In reaction to a post made by the Ambassador, China made the pledge to the world to make the planet Earth a better place to live in. China has all the resources. Can we have the third blue slide? Join this exciting blog contest and win great prizes. May contest pa. So participate in this exciting contest on the Chinese Embassy Philippines FB page. So nakaka-entice pa sila. So ganito yung trabahong nangyayari ngayon na malamang-lamang hindi alam ng ating mga kababayan. Can we have the third slide? Yung may picture. Slide with pictures. Yung may picture. Lahat, ayan, kita mo to. Ito si Ace Barbers, walang kalaban-laban dito. Ayan, nag-post siya, ayan. Pagkatapos niyan, ano na siya? Can we have the third slide? Ito po ay galing doon sa Infinitus. Post po ito ng Infinitus. Lahat po sila. Si Congressman Mayor Bullet Halusos, lahat po sila. Yun lang, ayan. So makikita niyo dito, maging yung pag-aresto doon sa mga Pogo, ay nag-react sila. Nag-react sila para masuportahan yung kwento ng China. Na walang kaalam-alam yung ating mga kababayan, akala nila normal na tao, ay troll pala yun. Niyang ama. As the saying goes, the fruit does not fall far from the tree, like father, like son. So ang inatake naman dito, presidente ng Pilipinas. Hindi ko alam kung ano nangyayari, pinagpapatuloy ang ginagawa ng pandalambong ng kanyang ama. At ito po, November 26, 2024, bago-bago lang. Kung makikita niyo to, ang pinost po noong November 2026, 2024, si Bongbong Marcos pinagpapatuloy ang ginagawa ng pandalambong ng kanyang ama. As the saying goes, the fruit does not fall far from the tree, like father, like son. So ang inatake naman
Sorry naman. Parehas kami ni Attorney Claire, walang mic. Attorney Claire, ba't walang sounds? Parehas lang tayo, Attorney. Minsan nakakalimutan natin i-on yung mic natin. O guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat po sa 175 na naiwan dyan. Yan. Baka naman guys, no, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Yan. Si Attorney Claire, nakalimutan yung mic, no? Minsan, ganyan din si Maestro. No? Nakakalimutan i-on. Ako, dami na sinabi ni Attorney Claire. Mukhang sinabi siguro dito sa comment section niya. Tingnan nga natin. Attorney Claire, no sound. Sasabihin siguro. Sigurado to. Basahin natin ha. Tingnan natin. Fast forward. Walang sounds. Screenshot ko ba siya? Yan. Okay na. Fast forward ko na. Wait lang po. Basta isa sa program, tapos sinabi, mana sa ama. So, di ba parang like father, like son. Yun lang. Sabing, Marcos kasi. Anong ibig sabihin nun? Parang gustong palabasin na diktador dahil we're trying to curtail fake news. Hindi ba nakaka-alarma yan? Ito. Yan. Sabi nung Conrad Banal, bakit worried ang presidente na kapag tinira itong fake news daw baka kung saan napunta yung freedom of expression. Yan bakit siya nag-aalala ng ganun? Baka sa akin kasi yung mga narinig natin, yung mga pagkitil-kitil ng rights, mas masama pa ang magiging epekto. Jonathan De La Cruz said, oo, magagamit Banal, Conrad Banal. Marcos kasi mana sa tatay. Ano ibig sabihin nun? Ito ba yan? Diba? Ganun ba yan? Troll ba? Tanong lang. Sir Conrad Banal. Bakit parang pareho ng tone and voice? Okay? Well, anyway, sige. The Marcoses, really, are US puppets? Ever since Ferdinand Marcos, Senior became president, senior ba ito? Labo? Since Bongbong Marcos became president in 2022, our foreign debt has ballooned to almost 16 trillion. Excuse me? Hindi siya nagpalaki ng utang na yan. 7 plus 7.2 trillion ang nautang ni dating Pangulong Duterte. Diba? Talagang gustong sirain. Ito ba ang nakakapagbigay ng maling impormasyon sa Pangulo? Diba? Nakaka-influence ba to sa mga respondents sa survey? Yun lang naman yung tanong natin. Diba? Yung iba mga survey ba, hindi rin i-influensyahan? Tanong lang naman natin. Hindi naman natin sinasabing, oo, ganun sila. Just asking. Diba? The Marcos really, the Marcoses have created a death trap for the Filipinos, starting with the presidency of Ferdinand Marcos Sr. Grabe talaga. Grabe na ang utang ng Pilipinas. Talaga, no? Kaya ganito lagi ang bitaw ng salita nila. Di ba? Alam mo, kawawa ang Pilipinas pag hindi ito. Di ba, Arnel Di Macali, dominated ng, ano yun, kamote yun? Kawawa tayo pag hindi ito nabulgar. Kawawa ang Pilipino na kahit alam nilang fake news, naniniwala pa rin sila sa fake news peddler. Tignan nyo na po kung sino yung ibang iniidolo nyo. Tignan nyo na po. Tignan nyo na po yung mga sinasabi ng iba, Facebook, TikTok, ano ba? Facebook, TikTok, Instagram, ano ba? X, YouTube. Pag nakita nyo na sobrang galit sa gobyerno, alam nyo na. Bayaran. Diba? Pag sobrang galit, diba? Kumbaga, yung nagtatrabaho sa gobyerno, maliban sa may pinupush sila na kandidato nila, pero galing sa gobyerno,
nag-aasal talangka. Alam niyo na. Bayaran. Diba? Ganyan eh. Oh. Well, ito naman ay ayon kay Senator Tolentino. Okay? Dami pa nagpo-post noon sa TRO, Swedish Channel, di ba? Sige, tuloy tayo. Ang dami pa lang against sa topic Simula 2021, ang isang bagong panganak na sanggol ay may utang na agad ng 1.2 million pesos. Of course! Ang laki ng inutang ni dating Pangulong Duterte. Ang liit-liit ng inutang kay kay Pinoy Oh, paano babayaran yung 7.2 trillion ni PBBM? Magkano iniwan na utang? Pagpasok pa lang ni PBBM, 13 point plus na trillion. 13 point trillion plus ang utang. Paano gagana yung gobyerno? Agad Imagine nyo, 13 point something, triple ang inutang. Kasi ang inutang yata ni Pinoy, ilan lang? Hindi ko matandaan eh. Tignan natin ng konti. Sige nga. 1.3 trillion ba ang inutang niya? Siya lang, yung solo lang niya. Tingnan natin. Okay, tingnan natin. Ito may false kasi dito. Rappler. Tingnan natin. Kasi yung laki ng utang ni dating Pangulong Duterte, parang gustong ipahid. Pakinggan natin. Incurred a 6.4 trillion peso. Online posts claim the administration of President Benigno Aquino III incurred a 6.4 trillion peso debt, higher than President Rodrigo Duterte's 2 trillion peso debt. The claim is false. The figure mentioned as the Aquino administration's debt was not incurred during Aquino's term alone. Two versions of a graphic containing this claim circulated on Facebook. The 6.4 trillion peso figure comes from the Freedom from Debt Coalition or FDC in February 2016, but it refers to the country's outstanding debt. Yaan ang utang ng buong Pilipinas. Hindi lang utang ito ni Pinoy. Ito na yung kabuuan. Simula pa noon pa. Yan lang yung outstanding debt. Okay? Economist and Rappler columnist JC Punangbayan explains the government's outstanding debt is a running total of how much a country owes minus regular debt payments. Data from the Bureau of the Treasury show the national government's total debt amounted to 5.9 trillion pesos by the end of the Aquino administration in June 2016. So yun na lang natira? 5.9? The FDC said Aquino borrowed 4.2 trillion pesos during his 6-year term. The net addition to the country's debt under the Duterte administration so far is also higher than Aquino's 6-year term. The country's outstanding debt ballooned to over 9 trillion pesos in June 2020. Diba? 6.4, tama ba? 5.9 ang outstanding. Tapos, 2016, pumasok si dating Pangulong Duterte, pero 2020, 9 trillion na utang. But analysts say the Duterte administration has sufficient fiscal space to borrow and spend, especially during the coronavirus pandemic. Wait. Okay, sige, wait So, magkano ang utang? The problem is, nagamit ba ito ng tama? Napakinabangan ba ito ng bansa o napakinabangan ng family? Okay. Sana ba yun? Utang. Ay, kay Karen Keping Laksan to. Okay? I called him comptroller. Nako, teka lang. Pinoy never forgot his old extra large. Okay, teka lang po. Makita alam ko po, parang nag-14, 13 plus. Incurred lang a debt of, kita nyo ba? Ito. Oops, ayan. Pinoy administration incurred a debt of 1.37 trillion while the national debt increased to 12.68 trillion under the Duterte administration. So ito, ang na-incur lang ni dating Pangulong Aquino, ni Pinoy, 1.37 trillion lang in 6 years. So nabayaran ang utang ng Pilipinas sa ilalim ng Aquino administration. So nagbayad pa siya. So magkano na lumalabas na utang? Di ba? So,
nabayarang utang ng Pilipinas sa ilalim ng Aquino Admin, nakikita nyo ba? Ayan. Ay 6.3 trillion. Tapos, di konti na lang magiging utang. Tingnan ko Parang 6 point something na lang or 5.9 trillion. Okay, ito. Nasaan na ba yun? Pero, after ni dati Pangulong Duterte, magkano? Ito. As it stands, the net addition to the national debt of the country is 6.74 trillion. Ayan Ganyan kalaki ang inutang. Alam ko 7 point something pa to, 7.2 yata eh. But anyway, So, siya nagpalaki, mga ka-clear. Na doble or more than. Ayan. Naging 12.68 trillion in debt as of March 2022. While itong legacy ni Duterte, ni dati Pangulong Duterte. While Duterte's legacy as the greatest, saan ba to? Hindi ko na banggitin yung sorry naman. Duterte's legacy leaves the country with 12.68 trillion in debt as of March 2022. Diba? Ito lang naman inutang ni Pinoy Maliit lang See? Nakapagbayad pa siya ng 3.6 trillion. So, di ba? Hindi na dapat mahirapan si dating Pangulong Duterte magbayad ng utang dahil nagbayad si Pinoy paunti-unti na bayad, malaki na bayad. Yan Yung inutang is, tama ba? This is 113.2% increase from Pino's last term in June 2016. Ito inutang. Lumalabas. Pero syempre mga ka-clear, iba yung value ng dollars noon. Iba yung value ng dollars ngayon. Diba? Anyway, yun, pinakita ko lang. So, gustong palabasin dito pala is malaki ang utang dahil kay Bongbong Marcos. Diba? Pero, tingnan natin. Tuloy. Sorry. Pasok ko ulit. Mga ka-clear, ito naman. Kung inutang yan, ito lang naman sa akin kung inutang yan at nakatulog yan sa taong bayan, at nakinabang ang taong bayan, nakinabang bansa, wala namang problema kahit umutang Para sa infrastructure, para sa ayuda, para sa health, walang problema. Maliban lang kung napunta to, karamihan dito sa family o sa ibang mga kaalyadong kumpanya. Yun ang delikado. Na kahit alam nila na ang laki-laki at overpriced na yung mga pagbili-bili ng mga gamit ng pandemic, hinayaan lang. Ibang usapan yun. Diba? Kahit mangutang yan, pero para yan sa gobyerno, walang problema. Para sa taong bayan. Ng Pilipinas. Hindi ko alam kung ano nangyari itong November 26, 2024, pero ang alam ko, pinirmahan yung Maritime Zones Law November 8, 2024. Hindi katagalan. So, ang tinitira dito ngayon ay ang presidente. Obvious ba mga ka-clear? Talaga naman presidente yung tinitira Hanggang ngayon. Imagine mo. Pinagsisimikapang mapamura ang presyo ng bigas. Galit pa yung iba. The next slide. All of the instructions are coming from the Chinese Embassy in Manila. Tone and voice. Ito po, November 12. Ito, 4 days after the signing of the Maritime Zones Law. Tingnan niyo po ang sagot ng mga troll. China has all the right to oppose this because it runs counter to their territorial stand. Di ba? Pabor na pabor talaga sa China. These new maritime laws and protocols will just worsen our conflict with China. Ang sumasagot po nito, nagpo-post po nito, Pilipino. Sino kaya nakuha to? Akala ng mga nagre-react din. Ba? Akala ng mga nagre-react din ay tunay na sentimiento nila. Ito po yung troll farm. The Philippine government should not have passed this law because they very well know that it will only intensify our conflict with China and other Asian neighbors. Number 4, China will not be the only country to be affected by the new maritime laws. Our other Asian neighbors who also have territorial disputes, claims in the South China Sea will be affected. So gumagawa po sila ng narrative. May sumagot pa isa, unbelievable. That was my reaction
when I first read about these new maritime claims by our country. Why would our government do acts that would further escalate our tensions with China? So lumalabas po dito na peke po ito. Hindi po ito tamang sentimiento ng ating mga kababayan dahil pinakita ko yung cheque, binabayaran naman sila. Wait. May mga klira. Tingnan natin. Ha? Bakit may ganito, mga kaklear? Parang pareho dyan sa naratibo na yan. Ayan, no? VP Sara urges cooperation with China amid maritime dispute. Agoy, VP Sara, dako po. Nakapaw! Diba? As the Philippines and China mark 50 years of diplomatic relations, VP Sara expressed optimism for stronger cooperation despite rising tensions in the West Philippine Sea. Speaking at the commemoration event, Duterte acknowledged the significance of the 2025 as a milestone year for both nations. She cited the challenges they face, including China's continued presence in the Philippines' exclusive economic zone, exemplified by the so-called monster ship. Diba? Ito, Chinese ambassador to the Philippines, Huang Xilian, echoed Duterte sentiments. O so pareho sila ng sentimiento ni Chinese ambassador, emphasizing a desire for a stronger and more stable friendship between the two nations. Huang remarked that the historical relationship between China and the Philippines continues to evolve amid ongoing challenges. Okay naman talaga yung friendship. Walang problema dun. Hindi naman nakikipag-away ang Pangulo natin sa China. Pero kung friendship talaga, bakit may ganong kakontrata ang office ng China, no, Chinese Embassy? Bakit may ganong utos? Diba? Well, anyway, si VP Sara naman at that time, mga kakli, maraming natanggap na ayuda mula China. At the time na, during pandemic. Wow. During pandemic natin, Shoutout na Yomi Chin. Hanapin natin. Marami natanggap itong mga Hindi ko alam kung na-i-account pa niya Teka lang Wait. Bakit ito? Wait lang. Pakita ko sa inyo. Sa mga bagong pasok dyan guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat mga kakabsat. Ito. Medyo wala. Wala, no? Wait ako na lang sa inyo. Bakit hindi ko na makuha? Wait lang, ito. Yan, no? The Chinese Embassy donated 1,000 tablets to help Davao. Ayan, Davao City. Turnover tablets to Mayor Sara Duterte of Davao City of the Philippines via online. Sara Duterte conveys support for China amid COVID-19. Express her support for the people of China who were dealing with the coronavirus. Okay? China's ambassador to the Philippines, Huang Xilian, attended the ceremony and delivered the computers to Mayor of Davao, Sara Duterte. Kita niyo ba? China stands ready to support Davao City on the Mayor of the Yan, tingnan natin to. Ay, ba't ayaw? Kita ba yan? Ayun, tara, meron. Ayan, Okay, September 2020, held video conference with Davao City Mayor. So, medyo mukhang okay naman talaga yung relationship nila. Ambassador Wang highlighted the sound momentum of bilateral relations between anti-epidemic cooperation between the two sides. Reiterated China's commitment to a long-term, sound, and stable relationship with the Philippines. He applauded Davao City's progress on fighting. Okay? So, nakita nyo na, marami naman binigay sa kanya. Di ba? Yan ang kanilang pag-uusap. Pero, wala naman masama sa friendship, mga kapit. Two Chinese sisters helping Davao City. With agreement, okay? Post, okay? May mga natanggap pa itong mga Davao City received donation. Ayan, no? Received donation from Ambassador Wang. Ito na pala yun. 1,000
Tapos, ito pa, a total of 1,715 laptops. Na-account ba to? Parang, hindi ko alam kung may problema sa COA eh. Distributed to beneficiaries. Diba? May ambulansya pa to eh. Okay, tingnan natin na. I-charge ko nga itong kwan natin. Ito the thanks city government of Nanning in China for donating a city bus to the city government. Oh, di ba? Ang dami natanggap. Kaya tingin ko hindi siya makakapag-salita ng against sa China. Ang dami niya natanggap. O, Mayor Inday Sara sa city of Nanning in China. Ay, pumunta na pala siya sa China. Tapos City Standing Sisterhood Agreement with Nanning. Mayor was received by Nanning City Mayor Joe Hongbo. Donated 2 buses to Davao. 1 to be used within the city and 1 for long distance travels. Diba? Yes, kaya pala love na love niya. China's bet. Tama ka dyan, Chones. Duterte pays off. Through its consulate in Davao, Beijing aided the vaccination effort by donating, 43 motorcycles pa pala, and huge number of 14. Tignan natin. China's bet? Bakit China's bet? China's bet? Ay? Continued. Okay. Maayos ka, Martin. Hindi ko gusto yung style mo. Ayan, okay yan. Makita ko lang. Wala tayo. Hindi ko mabasa iba. Wait. Whoops. Ano pa? Sige, tingnan natin. Marami ito eh. At PH, okay, contribute to says to travel China thanks for the vaccine. Travel pa siya to thank for the vaccine. That's 2021. Okay. Ito. Ano nangyari dito? Ay, COA flags pala, Davao City. COA flags, Davao City's donations record. Hindi pa, mga kaklir hindi pa to confi funds Mayor pa lang siya nito. Wala pa rin yung mga donation, walang record, Kaya pala ganun yung mga piatos. No? In 2021 report, auditors said the donations mostly meant as COVID-19 pandemic were exposed to the risk of loss. Ano nangyari? Risk of loss, mishandling, and misappropriation. Hala, noon pa pala may issue si VP Sara. Pagdating sa mga nakukuha. Paano leadership ito? The donations were received by the city government in the last full year of administration of then Mayor and now Vice President and Education Secretary. Ano nangyari? Ayan In report, the auditors noted that the city government also adjusted its property inventory list by removing some of, 188.814 million worth of local government property from the list. Nangyari dyan? The authors said they found several vehicles donated to the city unlisted. Unlisted? Hindi nakalista? For the motor vehicles and grants and donations in kind. Paktay. Alasan dinala. Inday, paano na? Mga kakuloy na, binabasa ko lang to Contrary to international public sector. Lagot na. Ano kaya nila to? Na-settle kaya nila to? Ito Vehicles donated to the city in 2021 were unrecorded. One land ambulance. Di makita? Ito alam ko galing China. Sabi ko sa nagbigay yan China nung ambulance Ambulances, alam ko, ilan to? 4. Nasaan na? Di lang pala confi funds na may problema. Naku, dapat mamaya pala natin to tinapik kasi confi funds yung topic natin mamaya. Yes, maganda yung topic. Pinakita ko sa'yo. Sige, mamaya. Baka matigap natin yan. Dito tayo, sige. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano ang kanyang Ito pa. Mga tapos na ba tayo dito? Okay, tapos tayo dyan. Ito, pakinggan natin. Ano ang sigaw nito? Dami natin nadidiskubre, Sige, ito ang sigaw. Ay, nako, si Harimau. Yung presensya ng mga intermediate range missiles na yan ay dahilan para magkaroon na naman ng insecurity dito sa parte ng daigdig neto at baka pagmulan na naman ng isang regional arms race. Well, again po, nandiyan yung intermediate range missiles na yan dahil sa visiting forces agreement
Oh, di ba yun? Parang yun yung nakalista yung sinasabi natin ni Ariel. Kung mukha nandun sa, nakalista sa kontrata na ito yung itapik nyo. Sabi ng mga Amerika, ng mga Amerikano, kabahagi yan ng balikatan. Balikatan sa panahon na mainit nga yung tensyon sa panig ng China at ng Amerika dahil dyan sa Taiwan. At saan sila nag-war exercises? Di doon sa norte, malapit sa Taiwan, hindi naman malapit sa West Philippine Sea. At doon nga dideploy sa lawag ang intermediate range missiles para bagang sinasabi nila na kaya naming marating ng missiles namin ang China at ang Russia at the same time. So, anong gusto mo mangyari, Atty. Harry Roque? Anong gusto mong idikta sa Pangulo? Naman, ito yung sinasabi natin. Bakit kasi kinakalagkad ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa isang gera na wala naman tayong interes? Anong interest na? Nakasama ba mga ka-clear? Kasama ba sa listahan ang topic ni Atty. Harry Roque doon sa kontrata? Siraan ng Pangulo, 'di ba? Mag-pro-China ang issue. 'Di ba? Marami pa 'to, hindi lang 'to isa, marami 'to. Natin para makipaggera sa China na ating kapitbahay, kakaratig bansa, nakatagal na ating kasaysayan. Sino ba ang naggigera? Hindi naman nanggigera ang Pilipinas naman tayo nagkakaroon ng hidwaan. Dumating nga ang World War I, World War II, hindi naman tayo nakapaggera dyan sa mga Chino. Wala naman tayong dahilan para... Sino ba naggigera in the first place? Anyway, kasama sa listahan yan. Yung topic niya, mga clip. Ito pa. Sino ba to? Ito mga Pro Duterte, mga clip. Tignan natin. Tignan yung mga topic nila. Yan. Okay? Isang vlogger. A vocal supporter of President Rodrigo Duterte made at least 7 inaccurate claims about the West Philippine Sea issue. As tensions in the region rise with continued unauthorized presence of Chinese vessels in the Philippines maritime areas. Anong sabi niya? Masyado mahaba. Dito lang tayo. Ano ang limited jurisdiction? Ang jurisdiction po ng isang bansa sa kanyang EEZ ay limitado lamang sa aspetong ito. Pagtayo ng paggamit ng artificial islands, installations, and structures, marine scientific research, protection and conservation, and preservation of the marine environment. False pala ang opinion. Diba? Dito kasi nililimitahan niya yung karapatan ng Pilipinas. Diba? Kita niyo kung saan gawi ang tema niya. Anti-government, anti-Philippines, anti-PH. Next. Ano ang sakop ng ating exclusive rights sa ating ECC? And can we share? Ang mga non-living resources lang po katulad ng langis. False. Okay? Ano sabi dito? Which details the rights, jurisdiction, and duties of the coastal states in its EEZ. Clearly lays out that the coastal state has sovereign rights to exploit and manage both living and non-living resources of the waters super adjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil. False. Pero China propaganda, di ba? Pro-China. So, ito. On the Aquinas Administrator's propaganda on the West Philippine Sea. So, ang South China Sea ay West Philippine Sea? Yan ang sabi ng propaganda ng Aquino. Di ba? Ito, napakalaki. So, hindi naman natin sinasabi ng buong South China Sea ay West Philippine Sea. Inaangkin lang naman natin kung ano yung sinabi ng UNCLOS. Pero sa kanya, pero malaki, ibig mo sabihin itong malaki, lahat yan, West Philippine Sea. Di false. Bakit? The Aquino administration did not equate the Philippine Sea to the South China Sea. Hindi naman niya sinabi na yung buong West Philippine Sea is same ng South China Sea. The West Philippine Sea refers only to the maritime areas the country claims. Yun lang. So, tinan mo yung kanyang pag-argue. So, yung South China Sea sa West Philippine Sea. Di ba? Para madiskaril ang utak ng Pilipino. Hindi naman pala yan South China Sea, hindi naman West Philippine Sea. Okay, tignan nyo na lang dito. Ang daming to. So, atin ang South China Sea? Sinabi ba? Yung territory lang, yung West Philippine Sea lang. Walang sinabing ganyan ng arbitration, wag ka nga. Hindi nga sinasabi yung South China Sea. Ang kinuha lang at nagkaroon ng ruling, yung tungkol sa West Philippine Sea. Di misleading, no? Iba na naman yung pagkakaganap ng kanyang argumento, di ba? Next. Kitang-kita na kung sino ang mapapaalis ba natin ang China sa ating ECC? Hindi.
Ayan. Wala daw sinabi arbitrary. Misleading. Diba? In the 2016 ruling of the South China Sea, the arbitral tribunal held that China had violated the Philippine sovereign rights. Maliwanag, China had violated the Philippine sovereign rights in its EEZ, interfering with the Philippine fishing and petroleum exploration, constructing artificial islands, failing to prevent Chinese fishermen from fishing in the zone. So, marami pa ito mga clear. Basahin nyo na lang po yung iba. Tingnan natin yung iba. Ito pa, ito. Kilala nyo na siguro to. Ito naman. Tingnan nyo kung sino ba yung mga vloggers na pro-China. Sige nga. Saan ba sila kumikiling? Kay PBBM o sa mga Duterte? Blogger Mark Lopez falsely claimed that the Philippines also uses water cannon in defending its sovereign rights in the West Philippine Sea. Despite repeated instances of the China Coast Guard that water bombing and ramming Philippine vessels, the Philippine Coast Guard refuses to retaliate using the same means. Lala nyo na yan. Si Mark Lopez yan. Ako po. Mark Lopez. Yung fake news peddler. BBM ba yan? Yung fake news peddler. O pro Duterte yan? Yung fake news peddler yan. Sino ba yung nakita nyo na dito? Attorney Claire, sinabi nga niya, di ba, doon sa hearing, fake news po ako. Fake news po ako. Sukol na eh. Ngayon, na-contempt. Na ang tanong, nakakulong na ba? Nakakulong na ba yung Mark Lopez na yan? Putra, guys. Asan na si Mark Lopez? Anong balita doon, guys? Nakakulong na ba? O patago-tago na rin, parang Harry Roque? Kamote talaga kayo mga garapata. Oo, tuloy. Ito pa. Hindi ka napapaanda rin, Maklira. Beijing defense Duterte against ICC arrest. Diba? Okay. So, yun lang mga kaklira. Nakita natin. So, anong oras na ba? Naku, ang bilis ng oras. Ang dami kasi natin na take up. Well, anyway, napakita na natin kasi nga may cheque. Napakita ko na sa inyo. 930,000 pesos. 930,000 pesos. Bayad. May mga ano to, ini-increase pa to eh. Diba? Meron na po video, Yusek, pangit na bigas, pagkain daw na. Si MUG, tandaan natin ha. Wala pa. Hindi pa ito, Hindi pa inuumpisahan magbenta ng 20 pesos, pero may video na sila. Kamote! Ang galing talaga, Attorney Claire daw. Matragis. Napapalabas kung paano dahil may guidelines pa. So, ang bilis. Sabi sa inyo pag sinabing ganito, echo chamber, pagpangit, ito. Gagawa na sila ng fake news. Hindi pa nga binebenta. Next week pa lang magbebenta. May video na sila. Kamote talaga, Kayong mga garapata, kaya kayo pinagtatawanan. Lalo na itong si Mark Lopez, na-contempt sa kaka-fake news. Kamote. Told you. Sabi nga natin, dito pa lang, warning, magpabalabas yan kung ano yung sinabi ni VP Sara, yun ang papalabasin nila. Totoo. Diba? So, ingat. Sa authorized lang po na market, pwedeng bilhin yan. Hindi ko saan-saan. Okay? So, yun lang mga kaya. Sabi na nga ba, maggagawa na naman yan ng mga kwento. So, ingat po kayo. Ingat! Agoy, mga garapata. Peddlers na bayad ng Pro-China! Tutut. Alright, salamat. Guys, yung pangatlong topic natin ngayon, si Attorney Claire pa din. Ang ganda ng topic niya. Confidential fund, mga kakabsat. Ni Sara. Pagdating daw sa transparency. Attorney Claire, maraming salamat so talon tayo sa next topic ni Attorney Claire. Wait lang. Bago natin umpisan yan, syempre guys, mag-intro na naman tayo kay Benhur Abalos Mabsat. So, kanina na. Guys, wala muna kalis Mag-intro lang tayo ng 2 minutes. Here we go. Nasa na yun? Pasok, Benhur. Hard to breathe, but that's alright. Hush. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Abalos! 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 Kabutihan ang mana
kamay ni Ben-Hur Abalos. Sasamahan ka sa dapat kalagyan. Ben-Hur Abalos sa kanyang puso't isipan, magandang kinabukasan sa bagong Pilipinas. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Ben-Hur Abalos, ating kaibigan. Ben-Hur Abalos, may paninindigan. Ben-Hur Abalos, gawa hindi salita. Ben-Hur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Ben-Hur Abalos, tumutulong sa naaapi. Siya'y makadiyos, makatao at makakalikasan. Ben-Hur Abalos, pagkakaisa ang kanyang nais. May malasakit at nagmamahal sa bayan. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Ben-Hur Abalos, ating kaibigan. Ben-Hur Abalos, may paninindigan. Ben-Hur Abalos, gawa hindi salita. Ben-Hur Abalos, kalaban ng kriminal. Ben-Hur Abalos, ating kaibigan. Ben-Hur Abalos, may paninindigan. Ben-Hur Abalos, gawa hindi salita. Ben-Hur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! It's hard to breathe, but that's